Interview ko sa spokes nitong si Senator Rodante Marcoleta ang ating pag-uusapan sa video na to dyan sa Billionaire News Channel. Pero bago yan, gusto ko munang marinig ang mga punto de vista ng ating mga kasama dito sa PH Update. Kaugnay dyan sa ilinabas na balita na yan ng Inquirer.net na kung saan Marcos Salen net worth increases to 1.4 billion. Palakpakan, pambihira. Ibang klase kumikita ang kabuhayan. Zero liability since 2022. Ba't ganon? Ba't ganon? Yung merong lumobong salin, hindi siya ang iniimbestigahan. Yung vice president na halos hindi gumalaw ang salin, siya namang hini-impeach. Palakpakan. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandiyan lang kung sa bahay. Hindi ko natin sinasabing yung pag-increase ng 1.4 billion pesos ng salin nitong si Marcos Jr. mula noong 2022 at meron siyang zero liabilities ngayong mga panahon na to. Hindi ko natin sinasabing galing sa illegal yan. The mere fact na idiniklara yan sa salin, malamang sa malamang galing sa malinis yan. Pero ang katakataka dito, saan galing yung 1.4 billion? Palakpakan. Hindi pinapaliwanag si VP Sara. Lahat na nga lang ng business ng asawa niya talagang kinalkal eh. Ano yung mga business interest sa Davao? Ano yung, di ba pinanggalingan ng pera nila? Pero itong 1.4 billion, mga kababayan, yung kay VP Sara, yung sinasabi nilang napakalaking transaction, billion na transaction since 2011, 2009. Nasa 19 years, mga ganun yung pinag-uusapan natin dito. Di ba? 19 years, 19 to 18 years. 6 billion, di umano. Hindi pa yan napaliwanag. Hindi pa yan talaga. Ika nga pinag-add-add yung labas-masok. Ito mga kababayan, since 2022, kay Marcos pa lang to, 1.4 billion. Ilang taon yung 1.4 billion na yan nag-increase. Hindi ho ito naglabas-masok sa account. Okay, hindi ho ito yung in. Nag-add yung in. Pagka yung in na yon, naisipan mo, withdraw mo, ipinasok mo ulit, mag-a-add ulit. Hindi ho in and out yan. Pinag-uusapan natin dito. Ito ho yung literal na tumataginting na 1.4 billion. Palakpakan. Isang like at isang subscribe. Nag-subscribe na po pala kayo. Sorry. Naka-subscribe na pala. Pasensya na. Akala ko di pa naka-subscribe. Di ba? Akala ko di pa naka-subscribe. Sorry. Na nga mga kababayan, gusto ko makuha mga punto de vista ng ating mga kasama dito sa PH Update. Diyan sa balitang ilinabas na yan ng Inquirer.net. Nako, ano pa rin ata, never again pa rin ata itong Inquirer.net. Parang nanahimik yung Inquirer.net. Ano na naman ba to? Marcos Lisa Assets at 1.4 billion. Pambira, palakpakan. Talagang, ano kayo ngayon kayo ang bida ngayong araw na to. Itong mag-asawang Marcos na to, pambihira naman. Di natin sinasabing galing illegal. Yan yung mga pwedeng ideklara. Pero yung mga galing maleta, hindi natin nasawa. Diba? Baka pinapalitan na ng dolyar yung mga yon. Doon sa BGC. Diba? Baka pinapalitan na ng dolyar kasi alam nila, ganito gagawin natin dami natin pera, lahat ng pera natin convert natin sa dolyar. Padadapain natin ng dolyar. Padadapain natin ng piso. Di ba? Ganun lang naman ho yun mga kababayan. Pero ang hindi spekulasyon dito, hindi fake news dito, hindi kasinungalingan dito, ang mga Marcos, itong si Marcos Jr., nag-increase ng 1.4 billion ng asset niya at zero liability since 2022. Yan naman ang importante dyan. Palakpakan ho tayo mga kababayan. Di ba? Yan yung mga ang sarap pag-usapan sarap pagkwentuhan dahil si VP Sara, meron siyang, gaano kalaki yung network ni VP Sara? 600 million. 600 million nga pala yung asset ni VP Sara. Pero sinong ini-impeach? Sinong iniimbestigahan ng House of Representatives? Sinong iniimbestigahan ng AMLA, COA? Sino? Ay, si VP Sara nga pala.
yung merong 600 million na net worth sa kanyang salin. Palakpakan. Palakpakan nun natin. Yan ang mga kabuktutan na nangyayari ngayon sa Pilipinas. Di ba? Wala ko tayong magagawa. Ganyan ho talaga buhay. Ika nga, weather lang. O, rekta ho tayo kay Senator, ang ating grumpy Senator Rodante Marcoleta. Game. The Spokes is back. Lagi ko sinasabi, mahal niya ang The Spokes. Thank you, sir. Tayo lang kasi napagbigyan so far today dito sa Bilyo. So, joining our discussion, Attorney Tracy, as you said, is Pero in fairness, namamayagpag ang billionaire news channel, bang klase. Ang bilis ng growth nila sa social media space. Ang bilis nilang makahabol doon sa mga malalaking platform, mga malalaking pangalan dito sa iba't ibang platform. the new Senate Committee Chairman on Public Services and Justice, Senator Rodante Marcoleta. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, Relly. Good Salamat, morning. sir. Maaga Thank you. kayo gumigising. Kayo lang nata yung pinakamaaga Thank gumising. you for This is being my here. third. Yes, sir. Pangatlo sa Guesting. atin. Suki itong si Grumpy Sense. Huwag mo naman ginagawa. Baka nakasibangot eh. Yan naman ang mahal, idol natin yan kay Senator Rodante Marcoleta. Balagwag time. lang. Magsawa ng mga Sir, hindi ko viewers lang ninyo. Actually, dumadami yung viewers namin pag andito kayo. Oo. Ganun. So, Inaabangan po kayo eh. At saka ako, it's my first time to have the privilege of being your host today, sir. Pero nakikita kita sa mga uy, program. napapanood. Sana ka ako, pag nag-guess ako uli, nandun si Relly. Ayan, wish Salamat granted, po. sir. Wish granted. Ako rin po. So, sir, what exactly happened po inside the Senate last week that led to the There are 2 sudden days. change in Eventful leadership? 2 days. Oh, One is a yes. Monday and one is a Wednesday, Oo right? nga po. Change of leadership and then, Yung of course, yung Monday, ako hindi ko alam ang magiging resulta talaga because we met Sunday night yun eh. So, Lunes kinabukas. Yan yung kinikwento ni Senator Rodante Marcoleta na nagkakaroon ng pagtitipon dito sa mga senador na to, di ba? Pinag-uusapan nila yung charter change na tinutulak ng Malacanang. Okay. We were not hopeful. At least ako, kasi hindi ko naman lahat alam kung ano yung mga dynamics within. No? Basta I said to the group, kasi 12 kami eh. So with 12, you cannot do anything much except for the plan B which is supposed to... Kunyari, hindi namin makuha ang 13. 12 lang kami. What we can do is to just declare all chairmanship positions. Chairman. Beka. Ganun lang. Sabi ko, wala rin yan eh. Away-away lamang yan. Debate-debate, keso ganyan. But you talk about the country, walang masyado para sa bansa. Tayo-tayo lang away-away. Kasi nga, can you imagine yung puro na lang awayan, ako dito, ako dyan, ako dyan, ako dyan. I was really hoping that somebody should provide the 13th Okay. vote. No? Kaso, ako naman, pinamimili na, hindi ko nasasabihin yung isang pinagpipilian. Ano? At ang isa ay si Senator Bato. Sabi ko sa kanila, lumalalim na ang gabi. Sabi ko, uwi na ako kasi akong pinakamalayo yata rito. Eh. I do not peg our hope dito sa isa, with all due respect. Dito ako kay Senator Bato, but I am not selfish. I know the peril, I know the danger that it will take. So wala naman akong inkling na may mangyayari. Pero but I thought, sabi ko, ito lang talaga ang bibigay sa amin ng victory, if ever. So umuwi na ako, sa pag-asa ko na 12-12 lang talaga yun. Okay. Surprise of all surprises, bigla siyang dumating na talagang yung pag gano'n yung gano'n. Kaya ako unang nakatayo napayakap pa ako sa kanya because I was not really expecting that. Kita nga, sir. Yun ang nangyari. So, Pinahabol pala. Yung pagtayo ni Senator Rodante Marcoleta, parang ganito yung ito na to! Ito na to!
Yun na nga mga kababayan. Ang ganda na kaso talagang gustong ipagpilitan na na huliin si Senator Bato, di ba? Kagaya niya, lumabas yung tawag dito, decision ng Korte Suprema na denied yung TRO. Wala tayong asahan. Sen Bato, tago-tago lang muna tayo, tago-tago. Plus, Duguan nga, sir. yung pag yung ano niya sa daliri akin, niya. wasak itong, talagang bakbak ito may ano rin dito, dalawang ano niya. Tsaka ano niya, in trying to dispel. Struggle siya. Oo. Sir, nung shooting incident, nandun pa kayo sa Nandun Senado? ako because we were made to stay a little bit longer. Sabi kasi ni SP Alan, guys, if you can still stay, kasi I was informed that the articles of impeachment is already being, is on the way, yung magdadala sa atin. O sige, sabi na, hintayin natin. Kaya para ma-brief na rin tayo ng staff on how to go about this initially. So nandun kami, dumating yung magbi-brief sa amin, yung wife ni COMELEC Chairman George Garcia. Siya, may staff siya doon eh. Oo nga pala. O di nag-uumpisa pala. Nag-uumpisa na, gano'n na. Ano ba yun? Akala ko yung festivity na Firecrackers. Yung mga fireworks, Kasi parang malapit ano. kayo sa mall. Tapos isa pa ako sa usyoso na ginanong ko yung curtain. Nandun kami sa office ni SP sa second floor. So ginanong ko. Nung merong nagsabi pala, may namamarel, sabi ni Senator Pia, hey, stay out from the window. So umupo na lang ako. Sabi ko, maraming pagkain naman, kakain muna ako kasi mag-alas 8 na eh. Ang gabi. Yun ang nangyari. So, bakit puro minority lang po yung, majority na ngayon? Puro kayo lang po yung nandun, sir, no? Wala po yung minority. Kasi pagka majority caucus, siyempre hindi na rin sila Caucus darating. pala yun, sir. It was supposed to be originally all members caucus. Kaya lang it turned out to be majority na lang. Dahil nga mayroong mga ibang dynamics na pag-uusapan. That includes the Chairmanship. hindi pa yon yung impeachment para yung magbi-brief muna. Yes. So, pero ang nakakapagtaka doon nung bago kami mag-briefing, tumawag na yung mga staff ko. Usually kasi sa Senate, pag yung senator nandun pa, yung mga staff nandun pa rin. Oo. So ako, I try to Iwan yung boss. maintain na sana, wag akong magtagal. Naawa naman ako sa mga staff ko. So sabi ko sa kanila, baka magtagal to ah. Yes sir, okay lang, sabi. Tapos nung, siguro mga 7:10, 7:15, tumawag sa cellphone yung isa, yung head ng legis namin. Na-detect ko kaagad sa boses niya na medyo nanginginig siya. Sabi ko, what happened? Sir, pinauwi na po kami. Sino? Basta po may tumawag dito na kasi po, Yan talaga ang I totoong think nangyari. Senator Bato. Yan ho talaga ang totoong nangyari mga kababayan. Yan yung ika nga yan yung walang filter, walang kasinungalingan. 'Di ba? Talagang merong natanggap na intel itong ibang mga senador at talagang nagpulasan sila mabilis pa sa alas 4, nag-alisan sila diyan sa Senate premises. Dahil alam nila talagang kukubkubin no mga siraulo itong si Senator Bato de la Rosa. Ito, sabi niya, was unable to get the TRO. So, baka ngayon po pipilitin ng NBI na ang dami na pong NBI doon sa kabila. So, may nagsabi po sa amin, magsuwi na. Kasi sige, umuwi na kayo. Sabi ko, ako, thinking na, ano ba ito? Hindi ko pa rin alam kung ano Pero nangyari. prior to the shooting po yung sinabi nyo na tawag ng staff nyo po. Oo, prior to that. Kaya may idea na po sila na may nung tinatanong ko, mangyayari. sinong nag-CR? But ako, hindi ko nga alam. So, somebody must have told them na, umuwi na kayo. Wala naman akong gustong isipin na yung kabila ang nagsabi nun. But, sino magsasabi na andun kami lahat? Wala naman kaming alam. But, chairman kayo ng dalawang committee ngayon, Justice tsaka Public Services. Sir, una tanungin ko, bakit hindi kayo sa BRC? Tumanggi daw kayo. Yun ang lumalabas sa social media. Hindi naman. Sabi ko, I defer to the better judgment of the Senate President, knowing that the BRC is still undergoing a process. Kasi, alam mo, aminin man nila o hindi, ito yung pinakahihintay nila.
Kasi ang daming mga usap-usap dyan. Oh, hindi kayo magtatagal dyan. So, somebody floated that idea na ganito. So, I believe na yung judgment ni SP Alan, sabi ko, ikaw nang bahala dyan. It's your decision. Sabi niya gano'n. Sabi ko, Na-disappoint ba kayo, sir? No, Nakikinig no, mo? no, Ah, no, not at no. all. Hindi. Ako kung ako tatanungin, para sa akin ha, kaya maraming pwedeng humawak dyan sa Blue Ribbon. Maraming makakapaghatid ng hustisya dyan sa Blue Ribbon na yan. Ha? Wag lang si Ping Lacson kasi nakita na natin kung paano trumabaho. Nung binigay ang kay Ping Lacson kahit pa paano, in high hopes tayo na talagang aayusin niya yung trabaho niya. Nung kinuha kay Senator Rodante Marcoleta, di ba? Nung kinuha kay Senator Rodante Marcoleta, ngayon kinuha sa kanya, winasak, dinilay, kung ano-ano kabalbalin yung ginawa nila. Tapos ngayon, biglang ibabalik sa kanya. Parang ang pangit naman nun. Anong gagawin ni Sendante? Lahat ng kabalbalan na ginawa nila, ayusin niya. Ayan yung nagsisenpiya. Kaya niya na. Silang dalawa na itong si Ping, mag-collab sila. Di ba? Patawag na natin yung 18 Marine kasi kailangan na. Naghihintay yan sa bayan ng Pilipino. Ang dami nilang dapat sabihin. Ang dami nilang dapat ipaliwanag. Ano sila? Magpa-influence itong si Senpia. Kaya the numbers not numbering. The numbers not adding up. Ganon yung style ng nito si Pinky, di ba? Hindi ko alam kung paano sasalansanin ni Senpia. Pero ang bottom line dito, sino man ang merong nalalaman dyan sa mga maanumalyang flood control na yan. Kaya nga nandiyan kayo para madinig. Kaya nga ang tawag sa ginagawa nyo, pagdinig. Kasi kailangan yung marinig. Ngayon kung nagsisinungaling sila, ikalaboso yung mga yan. Ganun lang naman. Kahit na halimbawa member lang ako doon, really, Trixie, gagawin ko pa rin yung gusto kong gawin. Wala namang... Hindi kailangan chairman kayo. Hindi ako kailangan maging chairman. Siguro magbabago lamang doon siguro yung i-agenda natin kung yung mga priorities lang. Pero nanatili pa rin kayong active kahit hindi na kayo chairman nun eh. Nung right after, Wala nagka-shake up. Wala na nga ako doon. Nasa minority na ako. Pero nakita nyo naman, hindi Yes, naman Hindi ako... na kayo tumigil. Hindi ako tumigil talaga. Di lalo na ngayon. Di lalo na ngayon. Yes. Pero sir, you were talking about the dynamics kanina di ba? Ano po ba yung dynamics ngayon talaga sa Senate? How different is it Kamusta from the Hindi ko- previous leadership? Hindi ko alam how the events will eventually unfold. You must realize that this is the only takeover so far. Correct me if I'm wrong, Trixie, but this is the only takeover that has no blessings from Malacanang. Aray mo! Realidad na ito lang ang nangyaring rigudon sa Senado na walang basbas galing Senado galing Malacanang. Ay, oo. Nawala si SP Migs, nawala si SP Cheese, hanggang sa ngayon nawala si SP Andy, nawala yung... Puro, alam nila yun eh. Puro Ito surprise po. You're saying na ito talaga supported. came also as a surprise to Malacanang. Kasi nga sa ngayon, ang alam ko, wala naman basbas si SP Alan sa Malacanang. I believe correct, Malacanang has in mind for somebody else, no? Kaya lang, kaya nga nang nangyari. Ano magagawa natin? Kaya minuminuto parang akala mo, tatagal ba kaya ito? Ganyan. Sir, bilang chairman ng public services, ano yung priority bills natin? Ang laki kasi niyang sinasakop niyan. Ang gusto ko sana, makita ko muna lahat yung mga nakalatag. Kasi, nandyan yung... actually, malaking ano yung talaga yan eh. Ang daming... From transport to water. Diba? Ang laki ng sakop ICT, nyo. yung mga utilities. Marami talaga yan. Kaya gusto kong aralin yung priorities. Kasi ang pinag-uusapan dyan, ang daming mga batas na magaganda tungkol dyan. Karaniwan, yung batas na ipasa namin. Pero sa implementation, sumasablay doon eh. Sir, halimbawa, yung electric vehicles, may tulak ang Malacanang, priority daw ang EV. Hindi ko alam, sir, kung napag-isipan nila ng maigi yun. Ano sa tingin ninyo? Nakita niyo na ba yun? No? Ang dami, oo. Ang problema, puro ganun lang. No? Yes, sir. Puro start.
Kumbaga sa kotse, alam mo, pag in-start mo yung kotse, bago ka magpatakbo, alam mo na yung plano mo, saan ba ako pupunta ngayon? Correct. Reactionary po. Minsan. Hindi, yung gusto lang, start lang gano'n para may makita na merong... Nagagasimulan. Oo, nasimulan. Pero sa katotohanan yan, ang pinag-uusapan natin, paano mo palalakarin ito? Akala ko pinag-uusapan natin, Sen, kung sino-sino kikita na naman dyan sa tinutulak na ang tawag dito, na EV ang pamahalaan nito. Kaya siyempre, doon tayo siya kikita. Sino ba yung mga kikita na yan, di ba? Ilan ang sasakay na tao dito na may benefit dito hanggang sa makarating ka sa direksyon na pinupuntahan mo. Wala. Eh, And that will not be covered by the implementing rules and regulations. ay, sa payan. Eh kung minsan nga, yung implementing rules, hindi ko malaman. Minsan ito yung mother law. This is the enabling law. Akalain mo naman may papasok pang, may ilalagay dyan na, ewan ko, minsan, No, taliwas sa batas. corporate interest na yun. Sasablay dun sa mother law. Bilang, si Trix, abogado ka ba, really? Hindi po. Si Trixie, alam niya to na yung implementing rule, dapat talagang swak siya doon sa mother law. It cannot go Dapat nakasalig doon sa mother law yung IRR. higher than the Kaya law. nga po enabling, di ba po? Kaya nga, parang ang kanyang function mapabilis lang ang implementation. Pero hindi siya dapat. Kami dalawa, at Shed, kami dalawa ni Ma'am Rayleigh, di kami ano. Cute lang kami dalawa, cute. Pogit, maganda lang kami. Hoy, para dito kay Jan Lapos lang yaka, ha? Sure, di mo pa ako nakikita. Wala daw poging BBS. Si Raulo ka ba? Kanya ka. Wala poging BBS. Siya no, inaaway tayo niyo no. Jan Lapos oh. Wala daw poging. Hindi ko pa na, isun na video. Hindi lang pogi, macho pa. Di ba? Macho pa. Gusto macho pa? Pa? Kanya ka. Tumayuras. Ano doon, hindi siya dapat na sobra doon sa Hindi lang siya, nilalayo ah. ng batas. Or taliwas. So, taliwas, ganyan. Pero, sir, parang dumami. Ibig sabihin nun, marami ang oversight committee hearings natin pagka may mga Ay, naku. nahuhuli tayo ganyan. Halimbawa na lang. Eh, may 2 years na lang. no? Napagod si sir. Halimbawa na lang, yung energy. Yun. Yung energy, nung kami pa nila SP Cheese, sabi ko, pwedeng bigay nyo sa akin yung energy kasi I have twin bills na inaakala ko na talagang pantulong yun. Yung una, gusto kong alisin lahat yung mga ayu-ayuda. Napakarami niyan eh. Meron kang AX, meron kang tupad, meron kang maip, naging maipip na ngayon, meron kang purpose. Ang dami nun. If you total all the ayudas in 1 year, alam mo, mag-a-average siya ng 250 billion pesos per year. Sabi ko, sa dami ng mga social and economic interventions na yan, wala namang study na talaga nagpapatuloy na yung targeted population ang kinapupuntahan yan. At kung nagkakaroon ng difference sa kanilang buhay. Ang maraming instances na nakikita namin, yung corruption within the system. Merong exclusion error sa listahan, merong inclusion error, Yes. hindi ma-verify si ganito. So katapos-tapusan, hindi talaga natatarget yung Yung kailangan population bigyan. that the ayuda is supposed to achieve. So sabi ko, palitan natin yan. Kaya meron akong bilya. Lahat ako ng lahat ng households na nagkukonsume na no less than 200 kilowatt hours per month, yan ang subsidized, pababa. Regardless of kung senior o hindi. Basta wala na yung ayuda ngayon. So, magkano lang yan? Sabi ko, baka hindi pa umabot sa 100 Kuryente. billion yan. Tapos walang Nakatipid ka ng pangalan. 100. Diba, sir? Walang pangalan. Wala, so, walang because, patronage politics. households. Kasi targeted siya eh. Ang matatarget dito, about 5 million poor households. Yan. So ranging between 25 to 30 million poor Filipinos. Walang corruption because direkta sa kanya. Wala nang EPAL because subsidized, direct systematized subsidy. na. Oo.
Kung minsan baka maganda pa nga na walang pangalan eh, di ba? Kaya Kasi gusto at ko least makuha yung objective ka. energy. Oo, mas objective ka. Ngayon, yung energy, yung law, yung EPIRA, kung mapapansin mo, Yun na nga. meron siyang JCEC na tinatawag. Ito yung Joint Congressional Energy Commission. It's a powerful commission. Combined dito yung House of Representatives and the Senate. Dito pa lang, meron ka nang makukuhang mga reforms kung talagang tutusin na hindi man lang na-activate. Sa ngayon, magwa 1 year na kami. It has not been activated. Ito ngayon ang ipapaalala ko sa kanila. And the other measure, yung inaalis ko yung 12% but ang kumakalaban sa akin yan is DOF. So, bata yung pinadala nila. So next time, sabi ko, we will meet again. I want you to prepare a simulation because I have a simulation. Okay. So, gusto ko ganun ang mangyari. So, Bata. meanwhile, Bata yung pinadala nila ba? Tingnan natin. Sa susunod na pagkikita nitong si Sen Dantet ng Department of Finance sa atin. Natin sila magpapang-abot yan. Di ba? Tayo ang tatanungin ngayong mga panahon na to sa hirap ng buhay, sa pagtaas ng lahat ng mga bilihin ngayong mga panahon na to. Kung sakali ba tanggalin o bawasan, ayaw man, meron nga palang target ang pamahalaan para makapag-unprogram appropriation sila. Dapat meron silang ma-hit na target sa revenue bago sila makapag-unprogram. Kaya pala ayaw tanggalin ng, sorry. Sen, kayo naman, paano sila magnanakaw kung pambihira? sa Justice Committee, ano sa tingin ninyo yung una ninyong haharapin? Sa justice, kung hindi mapupunta sa Blue Ribbon yung mga nangyari, I want to investigate. Ngayon lang nangyari sa kasaysayan ng Senado. Palagay mo lang na valid yung warrant of arrest ng ICC. Na sa aking palagay ay hindi talaga valid. Kailangan ba namang pasukin ng House of ang Senate? At ang nakakabahala dito, nung magkakausap-usap kami, immediately after the takeover, kakausap kami nila na SP Soto. Sabi ko, Chief, nung baka kung sineserve ang warrant of arrest, pinakita sa'yo yung kopya. Yeah. Hindi, sabi niya. Hindi mo nakita. Hindi. Sabi. So sa naisip ko lang, ba't mo sinabi na makipag-coordinate kayo sa OSAA? Do you think it is lawful to implement the warrant of arrest order within the premises of the Senate? He could have said na, wag naman dito. Do not desecrate the grounds of Congress, of the Senate. Sa labas na lang kayo. Bahala kayo. I have nothing to do with that. I am the President of the Senate. I need to protect the dignity and integrity of this institution. Yun lang naman ang expectation ko. So, nung sinabi niya na, okay, you coordinate with the OSAA. Senator Bato is an incumbent senator. Without even looking at the validity, whether it is valid or not, gagawin mo kagad yun. Yan naman. Ito balita ko, itong mama na to, hindi daw ito linalapitan para doon sa mga nanliligaw na palipatin sa kabilang kampo. Isa ito sa mga haligi ng ating paninindigan at prinsipyo ngayong mga panahon na to dyan sa Senado. Sa totoo lang isa sa mga haligi. Sir, yung kanina na mention ninyo, 'di ba, na nung nandun kayo sa bintana nung may narinig kayong putukan, sinabi ni Senator Pia, huwag kayo sa bintana. May idea po ba si Senator Pia of what's going on? Wala, nandun kami kasi sila. Ang unang ginawa nila, di ko alam kung sinong naunang tumawag, si Senator Loren o siya, tinawag nila si NBI Director Matibag. So, naririnig ko kasi magkakatabi lang kami, tsaka malalakas ng boses, may ninenervyos na rito. Sabi niya, may mag-ano rito, ba't merong NBI dito? Ba ganito, ganyan-ganyan. Pwede ka bang pumunta rito? Ma'am, sabi niya, wag mo ako sigaw.
So nagkaroon ng ano, yan lang ba sasabihin mo sa akin na huwag kami sigaw? Hindi mo ba nalalaman kung ano nangyayari? Do you have an idea kung ano yung nararamdaman namin? So, siyempre, wala man kaming alam, nagkukukus lang kami. Actually, Pero sa sir, vlog yun no? Sa vlog ni Senator Cayetano, ni SP, nakikita natin si Senator Pia sa background na talagang takot na takot siya. Galit. And she was concerned not only for Panic siya. herself, but Oo, also for for everyone, no? Mas malapit kasi Tsaka yung- yung staff niya. Pero sir, nasa second floor kayo na nagmi-meeting. Doon sa- So, sa rinig office ninyo. Naririnig namin, kaya nga ako nakiusyoso rin sa bintana. Sabi- Stay away from the window, please. Sabi pa niya. Kasi nagpanik na siya. Nagpanik na rin eh. Ano siya, yung ate mode activated, di ka nga, di ba? Yung pagiging ate niya, pati ito si Senator Rodante Marcoleta, ninombrahan na niya na, huwag ka lalapit sa bintana. Mabira talaga, oh. Di ba? Ate mode activated. Wala natin ito si Senpia. Wala natin. Malupit pa si Senpia. Mga kababayan na, wala akong ika nga hindi ko alam kung paano ko pasasalamatan yung ating mga kasama dito sa PH Update. Maraming salamat to, no. Grabe yung pagsuportang ipinapakita nyo sa bawat video ng ilinalabas natin, reaction video natin dito sa PH Update. Maraming salamat to. Sobrang thank you ho. At napakaraming pwedeng panoorin at nasa na ho tayo, nasa 30-minute mark na video na to, nandito pa rin ho kayo. Pagtsatsagaan niyo ho ako, maraming salamat po. Maraming salamat. Sinasabi sir ng ibang mga kritiko, itong Senate leadership shake-up ay tungkol lang daw sa impeachment. Ayun na yung reaction ni sir. Lahat na Pakiulit. lahat na i-connect. As I told you, may 12 kami. Si Bato is 13. So kahit nawala naman siya, ang pinag-uusapan dito is whether or not you will be able to get 16 votes. So kahit nagtatago si Senator Bato, hindi siya ang pagmumulan ng 16 votes. Wala siya doon eh. 12 kami. Bakit kami magkuku? May 12 na kami kung ang pinag-uusapan lang natin impeachment. Actually, 9 lang ang kailangan para Charter change ho yan. Ang motivasyon dyan charter change. Hindi ho kalokohan yung ano na yan, yung impeachment. Wala, hindi may impeachment. Tanggapin nyo ng katotohanan. Si Sendante, di natatayo yan para gurgurin niyang impeachment. And tayo naniwala, di natatayo yan. Pero tayo dito makakarinig at makakasaksi ng malupitan na balagbagan dyan sa impeachment court. Pagka talaga nagtanong na, at siyempre, itong ating mga senator judges, tatanungin yung prosecution. Saan yung galing yung mga ebidensya na yan? Kanino yan? Kay Trililik, anak ng Tokwa. Ayayari tayo dyan. Itapon niyo sa basa. Yes, 12 kami. So it's more than the required votes para lang hindi matuloy ang impeachment. But that's not the point. Ang ano kasi, pinipilit nilang i-connect doon. Kaya ako natatawa. Where is the connection there? Sir, meron kayong proposal to allow yung remote participation sa Senate proceedings. Sa tingin nyo, mababawasan ang kontrobersiya? Pero bago po kayo sumagot, mag-break muna tayo. Pagka si Senator Rodante Marcoleta yung ang daming po sakali, no? Alam na nila marami manunood eh. The spokes is back. Still with us is Senator Yan. Hindi abogado pero maganda. Tayo hindi abogado pero ika nga pogi. Hindi totoo yung sinasabi ni mga fake news talaga yung mga makakaliwat. Mga pink na yan, mga dilawan at pink na yan. Nakakapogi. Ano tawag dito? Di ba ano tawag dito sa mukha na to? Kapal mo Pogi na, macho pa. Kanya ka. Rodante Marcoleta. Hanging question natin kanina, sir, di ba? May proposal kayo na ginawa about remote participation in the Senate proceeding. What's your thought? Can you explore? Sabi ko, expand on that? if we can amend the Senate rules na sa mga pagkakataon na wala yung member natin, but he can still participate online. Like sa mga Zoom, Yes. teleconferencing, ganyan.
pinropose ko on the floor knowing that that will go to the process, like that proposition will go to the Rules Committee. Yun naman ang mechanism. Nagtaka ako medyo napangiti ako. Nakatayo pa ako sa rostrum, biglang may lumabas sa... Kasi nang ma-takeover na, naglabasan na, pumunta na sa lounge namin. Nagbibiro pa ako sa kanila. Oh, nung pinuntahan ko sila. Earlier, pinuntahan ko sila. Sabi ko, bro, bakit puro malagihay na... Ba't pulang-pula ang mga... Doon ko nakausap si SP SP Soto. Sabi ko, SP, nakita mo ba yung hukaran? Hindi. Sinasabi ko, nung pag-propose ko nung lumabas ka agad si Migs. Pulang-pulang. Hindi, sa rule niya, they already reacted to that. Kasi kung meron siya, pansinin niyo to, if there is a tendency, alam mo, takutan ngayon kukulong si ganito, kukulong si ganyan. So, sige, pakulong mo, but he has the opportunity to participate kahit nandun siya sa kulungan. I'm not saying na may makukulong dito, but that is yung takot dito, takot doon, takot doon. Kailangan malaman niyo ang dynamics. So. Kaya nag-react sila kaagad. Isip-isipin mo andun sila, biglang nakalabas kaagad. Hindi naman, talagang rule. Ngayon, kami, ayaw ko sa mga leadership namin, gusto nyo, take up nyo muna yan. In one day, we can amend our rules. Yes. We have the majority, di ba? Pero kasi sinasabi nga po nung iba na talagang pinropose daw yun specifically for Senator Bato. Pero if you think about it, no, nandiyan nga naman, marami nga pala silang Hindi lang pending yung cases Senator Bato, ngayon, because di ba? nakikita ko yung pressure sa mga kasama ko. Alam niyo na kung sino yung pinay-pressure. Every minute pinay-pressure. Now, Shen Jinggoy, Shen Chis, magkapatid na bilyar, Shen Joel. Anong pinantatakot? Kulong. Kaso, plunder, bribery. Yan yung mga pinantatakot nila. rin ako sa mga Kaya nga. kasama ko. Kasi sabi ko pa, minsan nagbiro ako, bro, huwag kang mag-alala. Ikaw naman, kung sakasakali lang naman. Meron kang recourse sa judicial system natin kasi may domestic law tayo. Unlike Bato. Can you imagine if Bato was caught last Monday or Wednesday? They will apply the same procedure as they did to the former president. Anong sinasabi nyo ka ako na... Because 5 of our colleagues filed a resolution. Sabi nila, si Senator Bato, mag-surrender ka na lang voluntarily. Sabi ko, Ay, sir. you're blinded by the fact that sinasabi niyong access to the domestic system or the remedies offered by our domestic laws. Pwede bang mag-apply ka kay Senator Bato? The moment na nakuha yan, he will be handcuffed, dumped to a plane, and banished to the Netherlands. Yes. And we are not sure whether or not we can see each other again. Unlike you, ako alam mo na, palabiro din ako pag dadalawin kita. Araw-araw kung gusto mo. But how can I visit Senator Bato, halimbawa? Palabiro ho talaga yan. Sa totoo lang. Mapalabiro. Yan kapampangan yun. I did that to the president, the former president. Nandun na ako Nakiusap ako, sabi ko, paano namang hindi ako tutuloy? Sabi ko, sinunod ko naman ang procedure nyo online. Nag-apply ako sa inyo. I have only one excuse to visit the man. I was elected Senator of the Republic. And I believe, mas to the credit, sabi ko, I owe it to him. Yes. Maraming tumulong sa akin. Bakit naman hindi? Correct. But principally, merong naitulong sa akin ang dating presidente. At isa sa mga motivasyon natin kung bakit natin tinulungan noon si Sendante, maraming tumulong sa kanya. No? Isa sa mga motivasyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Doon kasi natin sinasalig noong 2022, 2022, tama, kung sino yung mga dadalhin nating mga senador. At ang isa sa mga kandidato nitong si President Duterte, isa talaga sa pinagdiinan niya na dapat mapunta sa Senado. Yan si Rodante Marcoleta. I want to personally see him and thank him. That's all. It will not take it. Gusto mo pa kahit 5 minutes lang.
Hindi ako pinayagan. Kasi family members lang, di ba? Oo, at saka yung legal Pero counsel. kaya nga ang bid ko na lang, kahit na 5 minutes lang. O kung ayaw nyo naman, sabi ko, kung ayaw nyo siyang makausap, yung may vibe ko lang, Mr. President, I am here. I'm here. Pero may mga nagsasabi na dangerous precedent daw ang makapag-exercise ang isang senador ng kanyang, power to vote, power to participate, pero wala siya physically doon. But it is an accountability issue daw. Oo. Ang problema kasi, kaya natin nilagay yung amendment na yon, meron talagang mga factors preventing him. Like, halimbawa, nakakulong yung isa. Correct. Paano kang pupunta? Unless and until the detaining officer or the office will allow him. Kasi nangyari na noon, Senator Trillanes noon, Senator De Lima, mga senador sila pero nakakulong. So, hindi sila pinayagan mag-participate. O kaya nga ina-amend ko nga eh. Ayun. So, yun, nakikita nyo na ngayon yung need. Oo. Kasi senador pa rin naman Eh sila. kasi ayaw naman nila yon kasi pinag-uusapan ay botohan. Kaya nga iniisip nila kasi kinukonek nila sa impeachment. So, Sila yung nagkukonek kasi. Kaya halatang halata sila nung pinropose ko yon. Kaya ako pinropose yun para malaman ko kung magre-react. Nag-react talaga. So sino nagkukonek? Hindi kami, sila. Okay. Tsaka may ibang, Okay yun, ah. may ibang proceedings pa rin naman, no? Not just the impeachment, di ba? May mga importanteng bills din na kailangan din mag-participate ang ibang mga senators natin, di ba? Meron namang mga senator kahit na nga andun, hindi naman nagpa-participate, di ba? So makikita mo rin. Yeah. Shout out kay Lito Lapid. Hindi pa ba natin naligawan niya siya? Wala pa ba siya panig natin niya sa majority? Dapat ito naman si Lito Lapid hindi na nga nagsasalita. Wala. You can argue both ways eh. So natatawa ng tatawa. So, bigla kasing pumasok na pangalan sa Pareho tayo isip ng ko. initial. Ang babae kasi mabilis mag-isip talaga. So kung sa ganyan departamento, talo kami. Mabilis din ang suspecha. So, yun ang thoughts naman ninyo dun sa report na si Senator Lauren daw po was supposed to become the SP of the new majority. Hindi ba merong mga ganyang rumor prior to the change of leadership? Or after? Actually, we were talking Ayaw niyang madurog siguro kasi dudurugin siya eh. Di ba bababuyin siya ng mga dilawan, pinklawan, mga talyanista, tensemada. Ayaw siguro siyang about it before, Lauren. after. No, ang nag-meeting kami, maraming si Alan talaga. Yun. But that does not discount the possibility na maaari silang mag-usap din. Correct. Pero itong isyong ito, si Alan talaga. Pero yung ano naman din, Tony Trixie, kasi after nun, meron din again rumor na kaya nga, di ba, may coup, meron again coup, because si Senator Chis Escudero rin is also negotiating with the minority so that he will bring 4 senators on the condition that he will be voted SP again. Hindi ang radar ko naman, hindi si Chis ang nag-initiate. Somebody So, may is nanunungkit. initiating. Ah. Ngayon, kaya nga tinetest ko din ang mga kasama ko na sabi ko, itong nangyari ba, actually nanggaling kay kasi magkatabi kami ni Senator Camille. Di ba pareho kaming neophyte? Tatlo kaming neophyte dyan. Ako, si Camille at saka si Erwin. Okay. Kaya lang kami na sa majority na kami, si Erwin nasa minority. Biglang nagputukan nga. Saka pinag-uusapan pa rin namin yung nangyari nung Lunes. Sabi niya, very composed naman siya. But I thought she was on a serious mood, sabi niya. Itong mga nangyari sa atin sa 3 araw na ito, sabi niya, palagi mo ba? Sabi niya. Inaano niya lang. Meron kayang konsensya yung ibang kasama natin nakakalas pa sa atin. So pinara-praise ko yun. Sabi ko, alam mo, itong pag-aalay ni Senator Bato ng buhay niya, it was really a risk on his life. And against the wish probably. parang bumibilib ako dito kay ang pangalan nun, kay Camille Villar. Ayos to si Camille. Combined wish of his family na huwag kang sisipot doon. Talagang huhulihin ka. But he chose to do that.
Sabi ko, ako, I credit it to him only. Wala nang iba. So, given that sacrifice on his part, Mm. sino man sa mga kasama ko, ang kakalas sa grupong ito, mas masahol pa kay Judas. Maano yan, nag-viral yan, no? Nag-viral yung mga litanya na yan itong si Senator Rodante Marcoleta. Ano pala yun? Kay Senator Camille Villar pala. Palakpakan natin, mahusay yung ano na yan. Yung mga, Headline nga yun. Yan ang pinagaling. Yan, may media I just want to explain that kasi I'm serious. Talagang ako, I did not demand anything from him. That is too much to demand from him. Alam ko yung sakripisyo na yun. Although, iniisip ko, siya lang ang makakapagbigay sa amin ng victory na yun. Sir, si Senator Bato, isa lang siya, no? Pero meron daw ibang mga senador na may threats na kakasuhan sila or actually ina-announce na may mga kaso na hinahanda sa ibang mga senador. Ano po ang... And mostly from the majority. Oo. Yes, wala tayong naririnig from the Tsaka minority. katakataka yung timing, no? Oo, alam ko yun. Pinipressure yung mga kasi nagkakausap-usap kami. Almost every minute of the hour. Minsan nga, yung pressure na yun, nalulungkot talaga ako na they're undergoing that kind of pressure. Samantalang, siyempre, kung due process ang pag-uusapan, kailangan mo ang mechanism ng due process. Kaya lang, pag nag-file ka ng ganito, halimbawa, plunder, di ba, automatic, kulong ka agad. Yun ang senaryo na ginagamit nila. Pinagdaanan nyo rin yan, no? Sa wife nyo, di ba? Hindi naman ganun. Hindi ka grabe, oo. Sir, so ano sa tingin niyo with all this happening, yung political dynamics sa Senate, hanggang kailan kaya tatagal dyan si SP? Cayetano, sabi niyo nga kanina, yung magtatakwil, walang konsensya. Pero Tingin grabe niyo yung walang political tatakwil, dynamics, sabi niyo nga, yung pressure. Hanggang kailan itatagal? Oo. Si Christy, si Trixie ang makakasagot. Ako na naman, ba't ako? Yan ang political analyst. Ako, hindi ako political analyst. So, Attorney Trixie, dapat pala sa iyo patanungin, ano? Sa ngayon kasi masyadong maaga para sabihin sinagot naman nitong si Atty. Sige, na hindi siya magtatagal kasi may pinagdaanan sila eh. Oo. mahirap Grabe, yung na. shooting incident, yung pagdating ni Senator kasi, Bato. That are always Ang on daming threat, factors no? Halimbawa, Yung pressure, sa panig naman namin, meron ding magsasabi sa side namin. Kung babalik ako doon, anong babalikan ko doon? Ganun, ano? Pag si ganito ang pumalit kay Alan, hindi rin naman pinagtitiwala ng iba sa kanila. Baka yung apat doon pupunta rin sa atin. Ganun, alam mo, ito yung sinasabi ko sa inyo, yung dynamics. Kaya akala ninyo, ganun lang kadali na magpalitan. I don't think so. Di ba kasi ang naka-line up na naririnig natin ngayon is si Migs, si Senator Migs, at saka si Senator Win Gatchalian. Si Kiko walang bilang, kaya sabi niya makikipagtulungan na lang daw siya. Wala naman talagang bilang yan si Kiko Pangilinan. Sumasali sa usapan, hindi naman kasali. Lang niyang matsinto. Di ba? Kasi si Senator Migs ngayon is nasa minority na. Dati independent siya. Depende sa pressure na ginagamit nila. Sir, kumusta si Senator Pia? Medyo emotional siya kahapon. Nakausap niya na ba? And binabash siya dun sa nangyari. Oo, Nakakaawa, no? oo. Kasi paano Dahil intindihan ko kung yan, valid naman talaga yung emotions ng tao dahil talagang takot na takot siya dun sa nangyari, no? Ang nangyari ngayon, iba yung nagiging perception sa kanya, yung pagbabash sa kanya is that sinisisi niya yata yung minority. Ganun ang perception tuloy, kaya siya binabash. Hindi, ang pinangyarihan kasi, tumayo naman si Senator Risa kasi na parang, ba't nagkaganito tayo? Ba't ganito, ganyan. Ang dami kasing pinagmumulan na sa tingin ni Senator Pia na parang ang liit na bagay lang yon. Kaya nasabi niya na wala kang karapatan na mag-judge ka doon sa nararamdaman namin because you were not there. Correct. Tama naman yun. Ako, nung tinanong ako, natakot ba kayo? Ang sabi ko kagad, hindi ako natakot. Totoo naman Pero talagang nalungkot ako. Ba't kinakailangan mangyari ito sa aking bansa? Yan ang una kong inisip
So, sir, nandito tayo sa bahagi ng programa natin na tough questions. Anong legal advice? Akala ko naman yun ay yung mga top questions. Pero, Ala ko din. Wala naman Meron pa top sa pala. inyo. Pero anong, kung kunwari lang, hypothetical, kung kayo po yung legal counsel ni Senator Bato, ano sa tingin ninyo magiging abiso ninyo kanino? kay Senator Bato sa estado niya ngayon? Kung ako ang counsel niya, nahihiya ako sagutin niya kasi meron siyang counsel. Na magaling. Mga kaibigan ko sila. Okay. So, understood, sir. Wala ko. Pero hypothetical lang. Ano lang. Na hindi, kumbaga, iwasan lang natin yung current na main issues para hindi tayo maano na IBP. Maybe as a colleague. As a colleague, perhaps. Siguro yung, di ba, yung kinoconcentrate nila, which I think is the one that should be pursued. Yung kino-question nila talaga yung validity ng ICC warrant. Yeah. Kasi ako, as a lawyer, ginagamit kasi nila yung Section 17 ng 9851. Yes. Kahit naman yung paborito mong justice na ex-justice, pilit na nagbibigay ng opinion kahit na mali. Ano? Aray. Without the treaty, yung nag-withdraw na tayo sa ICC, ano ang basis ng issuance ng warrant of arrest? Sabi niya kasi, yung paborito niyang justice, yun daw naku-confuse siya dun sa universality of jurisdiction and the Yes, primacy of jurisdiction. Yung universality, pinipilit niya sa Section 17. Yung primacy is on Section 18. Alam mo, dapat niyang ginawa, kung talagang magre-research siya, kasi karaniwan, yung mga justices na magagaling talaga, no? Yung talagang magagaling. Hindi yung nagmamagaling, ano. Alam mo yung justice na yun, natatawa ko siya. Sinabihin pa niya akong, nung tanong sa kanya, si Senator Marcoleta, how do you rate him as a lawyer? He belongs to the lowest rank of lawyers. Ako naman, tuwan-tuwa ako sa kanya eh. Ang galing ka ako nitong matandang ito. Pero nung inamong siya ng debate, kung ano-anong kondisyon ang kanyang binibigay. No? But that's not the point. The point is, kung nag-research lang sila, let's say, going back to the deliberations of 9850, ako, hindi naman sa pangano sa sarili ko, ganun ako palagi. Pupuntahan ko yung deliberations. Correct. Kasi it's not too ancient naman eh. 9851, kailan lang yon. Lalong-lalo na yung exchange ni Senator Joker Arroyo at saka ni Senator Gordon. Binalikan niya yung debates. Oo. Yung statement doon ng surrender, pag tinignan mo, it only applies to foreigners who are accused of a crime defined under the law. Hindi yung hindi Pilipino. That is the reason why in the lifetime of Senator Miriam Santiago, she tried to repeal that statement. She did not succeed kasi namatay na siya. I can show sometime yung bill niya eh. Inisip ko nga na ipurso ko yung bill niya. Twice. Yeah. Twice in a row. Sige, sir. Nag-file siya ng bill para walang misconception about that. Sir, Okay. we're running out of time. Ang sayang talaga. Ang dami namin gustong tanungin sa inyo. Yung expectation niyo po kay Senator Pia on BRC, do you think that they will pursue yung case against Martin Romualdez? Oo naman. Dapat. Yun ang core namin eh. Yun ang core. Yun. Doesn't matter. Yun lang ang gusto ko marinig dyan Na eh. hindi ako. Yeah. Walang problema. Hindi. Hindi naman isip bata yan, hindi kagaya ng tutas. So, Hindi pinag-uusapan yun. Ang importante rito, ang matagal nang inaasam ng taong bayan na bigyan natin ng closure yan. Matukoy natin, mapanagot natin kung sino talaga. Yes. Kung sino-sino may kagagawan yan para mapanagot natin. Ito ang tungkulin natin At sa bayan. nakakalimutan na yan ngayon. Whether akong chairman o hindi, pareho din ang direksyon. Ano ay, meron pa. Isa pa. yung take ninyo? Filipino daw ang impeachment trial. Ang gagamitin na wika sa impeachment trial. Alam ko. Wala naman kayong pinag-usapan pa ron. Wala Pero ba? kung gusto nila doon, every time na nagsasalita ng English, ikaw na mag-translate halimbawa. So yun, lamang Gusto na pa nila lamang kasi kayo. okay lang sa akin yun eh. Sinasabi ko. Ayun na nga mga kabayan, dito na natatapusin ang ating reaction video na saya nito si Authorities. Maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal natin Pilipinas. Saludos, Senator Rodante Marcoleta.